Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 7, Nagpayo ang Ermitanyo, Saknong 162 hanggang 196. Pagdating ni Don Juan sa isang kubo sa paanan ng bundok, magalang siyang kumatok at tinawag ang naroon. Ang isang ermitanyong may bahay, isang mabait na matandang lalaki, at agad siyang inanyayahang pumanhik. Nagsalo sila sa masarap na pagkain na tila hindi pangkaraniwang makikita sa isang kubo. Habang kumakain, napansin ni Don Juan na ang tinapay na ibinigay niya noon sa isang ketungin ay parang siya ring tinapay na nasa mesa ngayon, kaya't lalo siyang nagtaka sa hiwagang nadarama. Matapos kumain, nagsimula ng magbigay ng payo ang ermitanyo. Sinabi niyang ang pakay ni Don Juan, ang paghuli sa ibong Adarna, ay hindi basta-basta. Tiniyak niya na matindi ang hirap na haharapin ng prinsipe. Pero kung magpapatatag siya ng loob at mananalig, makakamtan niya ang tagumpay. Ipinaliwanag ng ermitanyo na 7 magagandang awit ang kakantahin ng ibon. Bawat isa'y may kakaibang anyo at kilos. Pagkatapos ng ika-7 awit, magbabawas ito ng dumi na siyang magpapabato sa sinumang matalsikan. Binigyan niya si Don Juan ng mga gamit, 7 dayap na ipapahid sa sugat ng palad upang hindi siya antukin, lubid at sintas na ginto upang iwasang makatakas ang ibon kapag nahuli na. Ipinaalala rin niyang dapat manatiling gising si Don Juan at huwag magpatalo sa antok sa mismong oras ng pag-awit ng Adarna. Sa huli, tinawag niya si Don Juan bilang bunso at hinimok na ihanda ang sarili sapagkat ang gabing darating, ayon sa matanda, ay ang tunay na oras ng pagdating ng mahiwagang ibon. Mahalagang kaisipan, kung marunong tayong makinig at tumanggap ng payo mula sa may karanasan, mas nagiging magaan at matatag ang ating paglalakbay tungo sa tagumpay. Gabay na tanong, ano-ano ang mabuting katangian ang ipinamalas ni Don Juan sa mga ermitanyo na kanyang nakasalamuha? Pangalawa, paano ginantihan ng mga ermitanyo si Don Juan mula sa kanyang kabutihan? Pangatlo, bakit ipinalagay ni Don Juan na parang Hesukristo ang mga ermitanyo? Ipaliwanag. Bakit kaya mahalagang sundin ni Don Juan ang bawat bilin ng ermitanyo, lalo na ang pag-iwas sa antok? At sa totoong buhay, paano natin malalaman kung ang isang taong nagbibigay ng payo ay para sa ating kabutihan?